Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito na naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys ay update lang ito kasi tayo ay nagkaroon ng merge server dito sa ating nilalaro sa MU Monarch. Sabi dito sa announcement ng MU Monarch na magkakaroon na schedule ng merging ng server ngayong March 11. So ngayon nagkaroon na ng merge. Nakasama natin yung server 141 tapos tayo ay 144. So bago yon, merong merging ng server na unang-una ay 143 and 144. Tapos ang nag-merge naman sa kabila ay 141 at yung 142. So yan yung mga magkakasamang server before. Ngayon, nag-merge ngayon yung server namin na 143 and 144 doon sa server ng 141 and 142. So ngayon sa cross server, ang nakasama na natin dito napakahaba. From 129 na server, from 129 server to 144. Sa amin yung last, kami yung dulo. So ibig sabihin nun, yung server na 144 na originally na doon tayo nabilong, nakasama natin yung mas naunang nagpapalevel sa atin dati. Kaya mas maraming malalakas sa atin dito. So ano ba ang advantage and disadvantage nitong merging ng server? Kasi 'di ba sa MU Monarch dito sa atin nilalaro, multiple servers ang ino-open nila. Syempre by batch 'yan. So dahil doon nagkakaroon ng dead server. So ang naging remedy ng MU Monarch magkaroon ng merging para yung mga dead server ma-merge doon or ma-combine yung mga server na yon doon sa isa pang server na dead server din or yung unti na lang yung mga players. So yan yung naging nila, yung naging remedy nila dito. Kung ang advantage kasi ng merging ng mga server, syempre unang-una dadami yung mga players kasi nga magkasama-sama yung mga active sa isang server na nangonti sila habang naglalaro sila ng MU Monarch hanggang sa nagsama din ulit yung nagsumama sila doon sa isa pang server, so nag-combine sila, so dumami yung players. Kinaganda nun syempre dahil marami ang players, marami kayong makaka-PK, makakalaro, mas maingganyo kang maglaro. Pero syempre ang disadvantage nun, sa sobrang daming yung players doon sa isang laro na yon, sa server na yon, mag-aagawan kayo sa red boss, mag-aagawan kayo sa mga hunting ng mga items. Tapos isa pa sa disadvantage noon, dahil nga marami kayong mag-aagawan sa mga gears, sa mga items dito. So medyo magmamahal yung mga items kasi nga syempre magiging in demand yung mga items, yung principle of supply and demand. Syempre ang advantage din naman ng isa pa sa nag-merge ang server ay para doon sa mga malalakas talaga. So dahil syempre nauna sila sa pa-level, malakas yung character nila, nauna sila doon sa map, so mas madali silang makahunt ng mga higher level items. So mas mahal yung mga item na mabibenta nila, mas mabilis sila makakaipon. Anyway, depende pa rin sa perception kasi or kung paano i-take ng mga players itong MU Monarch sa mga sa paglalaro nito, dahil nga syempre yung iba dahil nga daw ang daming mga players dito, minsan nagki-quit na sila. Maraming nagki-quit dito sa merging of server. Malamang dyan maraming magki-quit dito. Biruin nyo dito guys, tayo ay 144. Tayo yung pinakahuli guys, no? Tayo ay top 1 sa server 144. Pero dito sa overall, from 129 server to 144 server, tayo ay pang rank 60 lang. Napakalayo. Pero syempre dahil nga mga spender, mas malalakas sa atin itong mga character na ito. Ang kinagandahan kasi noon, syempre mas mabuboost yung natin, yung eagerness natin na mas maglaro pa, mas galingan pa dito sa paglalaro ng MU Monarch. Syempre magi-spend kung gusto mo talaga or competitive ka talaga dito sa paglalaro na yan. Kasi tayo hindi naman na masyado competitive, okay na tayo sa mga ganyang rank. Pero patatasin natin yan, lalo pag change tayo ng summoner. Feeling ko kasi mag-change ako.
ng summoner kasi mas feeling ko mas gusto ko siyang i-explore. Nasa inyo yan kung sa tingin nyo okay pa ba mag-change or hindi na. So baka kasi maubos ang subscribers natin dahil nga yung iba ay mga wizard. Biruin mo ito, yung mga top 1 and top 2 namin, naka 4th wing na sila, 4th gen wing. Napakataasan ng mga wing nila. Sa tayo, 3rd wing pa lang, tapos yung 3rd wing natin napakapangit pa ng option. Hindi ko lang alam kung yung itong presyo ng Condor ay bababa na dahil nga may mga naka 4th wing na. Sa amin kasi wala pa naka 4th wing. Parang dalawa pa lang ang naka 4th wing sa amin, yung dalawang spender sa amin, or parang isa pa lang ang naka 4th wing. So sa server namin, na yung nag-merge na 4 na server, ako ay pang top 17 lang doon. So napakalayo, hindi man lang pumasok sa top 10. Ibig sabihin nun, maraming mas malalakas. Kaya nakakainganyo maglaro nitong MU Monarch. Dahil nga maraming mga competitive players. At the same time, syempre gusto mo silang matalo. At yung iba naman, gusto naman din makasabay sa laro na ito. Pero yung mga high level dito or mga top rankings dito, medyo parang kagilda natin sila, no? Dahil nga or iba kalaban pa rin. Gusto natin i-balance kasi yung laro. Ayaw naman natin maging boring yung laro natin. So yun lang siguro, enjoy natin. I-update ko na lang kayo kung ano yung mga magaganda dito sa mga merging na server. So susunod kayo naman mag-merge, sigurado yan. At asahan nyo kapag nag-merge kayo, mas depende sa take ng mga players yan. Kung gusto nilang mag-quit, dilipat sila sa ibang server kasi ganun yung ibang nangyari, or kung gusto nilang mag-stay doon sa server nila at makipag-compete kung sino yung mga matitira. Anyway, tayo ay malapit na mag 600, level 600. Sa YouTube channel natin, tayo ay malapit na mag 1K, parang 60 na lang yon. Please consider like and subscribe kung umabot ka dito sa ating video, at kung mayroon kayong walang kwentang natutunan dito sa video natin. So yun lang, update lang, and have a good day. Bye bye.